Itago niyo po ko sa pangalang Lando. May ibabahagi lang po ko sa inyong storya. Ito pong storya na to ay karanasan ko mismo. Nangyari to matagal na panahon na din. Taong 2015 pa. Hindi ko na maalala kung anong buwan. Basta, isa yun sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Mag-isa na lang po ako sa buhay. Naghiwalay kasi kami ng asawa ko. Meron po akong 2 anak. Nagsusustento naman ako sa kanila. Pero isang beses sa isang buwan ko lang sila kumakita. Dahil yun ang napagkasunduan namin ng asawa ko. Ang trabaho ko ngayon ay isang delivery rider. Pero bago mangyari ang ikikwento ko, masasabi kong maganda ang trabaho ko. Dati akong assistant supervisor sa isang warehouse. At talaga namang maganda ang kita ko nun. Pinaghirapan ko din naman ang narating kong yun. Maayos kong naibibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Naibibigay ko lahat sa kanila. Minsan sobra pa. Pero lahat ng yun ay nawasak at nasira nang dahil sa isang pagkakamali. Pagkakamaling buong buhay kong pinagsisisihan. Maayos ang pasok ng taon na yun sa amin. Masaya ang buhay. Maayos at masagana. Hanggang sa dumating na ang sunod-sunod na problema. Nagsimulang magpatong-patong ang problema ko nang mamatay ang tatay ko. Tapos, nagkasakit ang bunso kong anak. Naubos ang savings namin nun. At dahil dun, na-stress ako ng todo. Dahilan para maging madalas ang pagkakamali ko sa trabaho. Hindi na ako nagpe-perform na maayos. Kaya nagpa siya ang management na isuspindi muna ako ng 1 buwan para ma-refresh daw ang utak ko. At dahil suspindido din ang sahod ko. Sobrang nalugmok ang buhay ko nun. Madalas na din kaming mag-away ng asawa ko na dati naman ay hindi. Nabaon ako sa utang. Na-depress na rin ako ng mga panahon na yun. Umabot pa sa punto na kine-question ko na ang Panginoon. Meron akong isang kababata na itago na lang natin sa pangalang Resi. Si Resi ay matalik kong kaibigan simula pa nung bata. Magkadikit kami sa kahit anong bagay. Siya ang nalalapitan ko pag may problema at ako din ang nilalapitan niya sa mga oras na kailangan niya ng kausap. Kaya noong mga panahon na yun, siya lang ang naisip kong lapitan para sana makahingi ng tulong. Si Resi nga pala ay walang asawa. Sobrang ine-enjoy niya lang yung buhay binata. Ayaw na daw niya kasi mag-asawa dahil problema lang daw ang dulot nun. Minsan naiinggit din ako sa kanya. Pero syempre, iba pa din pag may pamilya para sa akin. Isang araw, nag-chat ako kay Resi. At kahit sobrang nahihiya ako, sinabi ko pa din ang pakay ko. Noong una nag-aalangan pa ako na baka hindi ako replyan. Pero kilala ko ang kaibigan ko. Hindi yun makakatanggi sa akin. Nag-reply lang siya na magkita daw kami. Agad naman ako nagtanong kung kailan at saan. Sinabi niya na sa bahay daw niya kami magkita. Sabi niya pa, tatanggalin niya daw ang problema ko sa loob lang ng 1 araw. Alam kong mapagbiro ang kaibigan ko na yun. Kaya sumang-ayon na lang ako sa kanya at tumawa sa sinabi niya. Fast forward, pumunta ako sa bahay niya. Pagpasok ko pa lang sa pinto, sinalubong na ako ni Resi. Konting kamustahan at tawanan. Tapos siya na mismo ang nagtanong sa akin kung ano yung kailangan ko nun. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng pera. Tumangulang siya at sinabing papahiramin niya daw ako ng pera pero sa isang kondisyon. Samahan ko daw siya gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Sabi niya, tatanggalin niya daw yung problema ko ng 1 araw lang. At yung pala ang tinutukoy niya. Dahil na din sa kailangan ko ng pera nung araw na yun, ay pumayag na lang din ako sa gusto niya. Gumamit kami ng ipinagbabawal na gamot nung araw na yun. At gaya nga ng sinabi ni Resi, nakalimutan ko nga yung problema ko.
Parang naging magaang ang katawan ko, na parang nakalutang ako kasama ang mga ulap. Pagtapos namin gumamit, binigay ni Resi sa akin ang isang maliit na bag na may lamang pera. Sinabi niya na, para sa iyo yan kaibigan, enjoyin mo lang ang buhay. Nagpasalamat na lang ako sa kanya at nagpaalam na uuwi na. Pag uwi ko sa bahay, agad kong kinuha ang pera sa bag. Pero hindi lang pala pera ang nakalagay dun. Nilagyan din pala niya yun ng droga. Fast forward, naging takbuhan ko na ang droga sa mga oras na gusto kong makalimutan ang problema ko. Naging madalas ang paggamit ko nun. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng surprise drug test sa kumpanya namin. At dahil dun, nalaman na positive ako sa ipinagbabawal na gamot. Nawalan ako ng trabaho nun. Dahil walang trabaho, mas lalong gumulo ang buhay ko nun. Wala na akong maipakain sa mag-iina ko. Sa sobrang adik ko sa droga, mas uunahin ko pa yun kaysa sa pagkain namin mag-iina. Naging patuloy ang pag-aaway namin ng asawa ko. Dahil siya na yung naging provider namin ng mga panahon na yun. Ako patuloy lang sa paggamit ng droga, tambay, at wala na akong pakialam sa pamilya ko nun. Hindi na din kami masyado nag-uusap ng asawa ko. Isang gabi, habang nakatambay sa bahay, bigla na lang ako nakarinig ng isang bulong. Mula sa likod ko. Malalim na boses. Napalingon ako sa likod, pero wala akong nakita. Hindi malinaw ang sinabi nun, kaya hindi ko nalang pinansin. Pero ilang sandali lang, muli kong narinig yung bulong na yun. At sa pagkakataong to, manilaw ko nang narinig yung sinabi nun. Ang sabi, "Patayin sila habang tulog." Bigla akong napatayo sa gulat at nagpalinga-linga sa paligid. Pero wala akong nakitang tao. Bukod sa mag-iina ko na tulog na noong mga oras na yun. Sa mga sumunod na araw, patuloy ko pa din naririnig yung mga bulong na yun. Patuloy siya sa pag-uutos sa akin na gawin yung masamang bagay sa mag-iina ko. Hanggang sa isang araw, hindi na lang bulong yung nararanasan ko. Sa pagkakataong to, nakita ko na kung sino yung bumubulong na yun sa akin. Isang gabi, habang natutulog, bigla na lang ako nagising dahil sa bumubulong sa akin. Pagtilat ko ng mata, kitang-kita ko ang nilalang na nakatayo sa paanan ko. Isang nilalang na itim. Pulang-pula ang mga mata nun at may mahahabang sungay. Nagsalita yun at sinabing, "Hindi mo pa ba gagawin ang balak mo?" Doon ko na napagtanto na siya pala yung bumubulong sa akin. Hindi ako nakasagot sa takot sa nilalang na yun. At sinundan niya pa yun ng, "Kung hindi mo gagawin, ako na lang ang gagawa." Nang marinig ko yun, biglang bumalik ako sa ulirat. Pinagmumura ko yung nilalang at pinalaya sa harapan ko. Nagising ang asawa ko at tinanong kung sino yung kausap ko. Paglingon ko sa paanan ko, nawala na yung nilalang. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa din sa pag-utos yung mga bulong na yun. Nawawala na ako sa sarili ko, para nang tuluyan na ako mababaliw. Sinubukan kong sabihin yun sa asawa ko. Pero syempre, alam ko na yung isasagot niya. Sabi niya, baliw na daw ako dahil sa kakagamit ko ng droga. Siguro nga dahil lang yun sa sobrang pagkasabog ko sa ipinagbabawal na gamot. Pero hindi. Totoong naririnig ko talaga yung mga boses. Totoong totoo yun sa utak ko. Habang nalilito na ako kakaisip, biglang bumulong na naman yung nilalang. Ang sabi, "May iba ng maanak asawa mo. Dapat mo nang gawin ang dapat mong gawin bago pa siya mapunta sa iba."
Hindi ko alam pero sa sinabi niyang yun, parang bigla akong nakaramdam ng galit sa puso ko. Pero mas nanaig pa din yung katinuan ko. Hindi ako nagpatalo sa nilalang na yun. Halos araw-araw kong nilalabanan yung mga bulong na yun. Araw-araw niya kasi ako ginagambala. Kaya sa sobrang desperado ko na mawala yung mga bulong na yun, nanumbalik ang pananampalataya ako sa Panginoon. Nagdasal ako sa Kanya at tumingin tulong. Alam ko kasing siya lang ang makakatulong sa akin noong mga panahon na yun. Pero sa tuwing magdadasal ako sa Panginoon, palagi yun kinokontra ng bulong sa utak ko. Sinasabi niya palagi na, Ako ang Diyos mo nila. Ako na ang makakatulong sa iyo. Kaya gawin mo na ang pinapagawa ko. palaging ganun na nangyayari sa akin. Kaya dumating na yung oras na bumigay na lang ako. Nawalan na ako ng pag-asa na babalik pa yung dating ako. At sa mga puntong yun, tuluyan na nga akong sumuko. At dahil dun, nasakop na ako ng mga bulong na nasa utak ko. Isang gabi, habang kumakain, nagtalo kami ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nakita ko sa kanya. Pero sa gitna ng pagtatalo namin, yung mukha ng asawa ko, naging mukha ng demonyo. Maitim, mapula ang mga mata, at tumatawa yun sa akin na parang inaasar ako. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Sinaksak ko yun sa demonyo. Nakatawa pa yun habang nakabaon sa kanya yung gamit kong kutsilyo. Pero nang napakurap ako, nakita ko sa harapan ko yung asawa ko. Yung asawa ko pala, yung sinaksak ko. Nag-flashback bigla yung mga masasayang alaala namin ng asawa ko. Bigla ako natauhan at napaiyak sa mga oras na yun. Nahuli kong nagawa nung kinasal kami ng asawa ko. Kita ko ang dalawa kong anak na iyak ng iyak dahil sa ginawa ko sa nanay nila. Pagkatapos ko masaksak ang asawa ko, binuwat ko siya palabas. Nagpatulong ako sa mga kapitbahay namin at sinakay siya sa tricycle. Habang nasa tricycle, paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya. Sinabi ko na hindi ko sinasadya. Tumawag ako sa itaas at hiniling na iligtas ang asawa ko. At nangako magbabago na pag ginawa niya yun. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa makarating kami sa ospital. Nang makarating kami sa emergency room, tinanong agad kung ano nangyari sa asawa ko. Sinabi ko na nasaksak ko ito. Gulat ang mga mukha ng nasa emergency room sa sinabi ko. Pinasok ang asawa ko sa loob ng isang kwarto. Ako naman nasa labas lang, patuloy na naghihintay at nagdadasal na sana mabuhay siya. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang doktor. Kabadong-kabado ko sa sasabihin nun. Nang sabihin nun ang lagay ng asawa ko, para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Nakahinga ako ng maluwag. Stable na daw ang asawa ko. Mabuti na lang daw at walang tinamaan na vital organ. Sobra-sobrang pasasalamat ko dun sa doktor at lalong-lalo na sa itaas. At doon din mismo sa ospital, nangako ko na magbabago na at ibabalik yung dating ako. Isang oras ang lumipas, may dumating na mga pulis. Alam ko at in-expect ko na mangyayari yon. Pero imbis na takot ang maramdaman ko, naging masaya pa ako ng mga oras na yon. Kusang loob akong sumama sa mga pulis. 3 araw akong diniting sa presinto. Habang nandun ako sa kulungan, ang dami kong realization sa buhay. Kumapit na lang ako sa pananampalataya ko sa Panginoon. At sa awa na din ng Diyos, nawala na rin yung mga naririnig kong bulong. Siguro na-satisfy siya sa ginawa ko. Hindi ko na muli pang narinig yung mga bulong na yun. Hanggang sa isang araw, pinalaya ako ng mga pulis. Hindi na daw ako kakasuhan ng asawa ko.
Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga oras na yun. Labis-labis ang pagsisisi ko. Nagharap kami ng asawa ko sa barangay. Humingi ulit ako ng tawad sa kanya sa nagawa ko. Pinatawad naman niya ako. Pero gusto na nitong makipaghiwalay sa akin. Takot na daw siya kasama ako. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya at nirerespeto ko ang desisyon niya. Takot na din ako na baka gawin ko ulit yung nagawa ko sa kanya. Umalis ako sa bahay namin nun. Nagpakalayo-layo ako sa pamilya ko. Sa tulong na din ng pamilya ko, nagparehab ako. 6 na buwan akong namalagi sa rehabilitation center. Paglabas ko sa rehabilitation center, para akong pinanganak muli. Gumaang ang pakiramdam ko. At naging masaya yung puso ko. Dinalaw ko yung asawa ko at mga anak ko. Pero hindi na ako umasa na may kipagbalikan pa siya sa akin. Pero tanggap ko naman ang sitwasyon ko nun. Nag-usap na lang kami ng asawa ko about sa sustento ng mga bata at nanghingi na din ng closure. Yung kaibigan ko na si Resi ay hindi ko na muli pang nakita. Wala naman akong galit sa kanya, pero wala na akong balita kung nasan siya ngayon. Sa ngayon naman maayos na ako at malinis. May maayos naman akong pinagkakakitaan. Patuloy pa din ang pinatatag kong pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko na muli pang pinutol yung ugnayan ko sa Diyos. Takot na din kasi ako na baka hindi lang pananaksak yung magawa ko sa isang tao pag bumalik yung mga bulong ng demonyo.